Ngayong araw ay makakasama natin ang spokesperson ng PNP na si Colonel Allen Reyco kaugnay ng investigasyon sa nangyaring shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte. Magandang hapon po, Colonel. Thank you, ma'am. Magandang hapon po. Sa ngalan po ng Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio Sinartates Jr., o nais pong bumati ng Philippine National Police ng isang magandang araw po sa ating lahat. May I be allowed to present po yung initial result ng investigation po natin regarding sa Tacloban incident. Next. So ito po, nagkaroon po ng shooting incident sa kaalaman po nating lahat noong June 22. At ang involved po dito ay ang dalawang CICL natin, isang alias Rod, 15 years old, at si alias Nash po na 14 years old. Sa kasamang palad po, meron pong nasawi na 3 at meron pong nasugatan na puro estudyante, puro mga minor na 20 po. 15 of whom ay because of firearm-related injury. At 5 po ang dahil po sa panic. Meron pong mga tumalon, merong mga nadapa. So ito po ang na-recover natin. Isang caliber 38 na arms core, pag-aari po ng isang security agency based in Cebu City. So the CSG was already directed to conduct an investigation regarding dito sa firearm po na ito. At ang isa pong 9mm Glock 17 na naka-issue po sa isang policewoman assigned sa Police Regional Office 8. Ang policewoman po na ito ay under restrictive custody na. She is undergoing pre-charge investigation and will also undergo yung summary dismissal proceedings. Ito po ang na-recover natin. So at least 34 bullets were fired. 21 po na fired cartridge cases at 13 po pong cartridges. At yung mga bala po mismo. So ito po ang timeline as we have established during the investigation. But before this, bagong information po galing sa ongoing investigation natin, napag-alaman po na si alias Nash ay dumating po sa eskwelahan ng 7:30 in the morning. Umattend pa po siya ng flag raising ceremony at saka po pumunta sa isang comfort room sa loob ng eskwelahan kung saan siya ay naghintay, and he was joined later by alias Rod at around 8 a.m. Ang mga alas 9 po ng umaga ay lumabas sila, nagpaikot-ikot hanggang umabot po dito sa 9:20 na nagsimula na silang magpaputok. Masabi ko lang po na itong video na to ay galing pa po dun sa open source. We have verified that this is authentic, but we still have to establish yung provenance po ng mga video by talking to those who took the videos. So ito po nung 9:20, napanood naman po siguro natin ito. Next. 9:22 rather. After 2 minutes, dumating po yung ating responde, yung ating mga kapulisan. Ito po nakikita natin. At 9:30, the first CICL was subdued by a personnel from the BFP as well as one of our intel personnel ng Tacloban City Police Office. Na-recover po sa kanya yung caliber 38 still containing 5 live rounds at isa pong fired na bullet. So isang beses lang po siya nakapagpaputok. Ito po, nung kiniklear na natin yung area, dinadala na po yung mga biktima sa hospital. Next. Ito na po yung clearing natin. In-ensure po natin, of course, yung na-area ay safe na. Wala na pong ibang kasama nila at wala na pong danger sa mga nasa paligid po. Ito po naman ay tinan over ng mga concerned citizen ang pangalawa pong nating CICL. Nakuha po siya at itinan over sa Police Station 1 ng Tacloban City. Na-recover rin po sa kanya ang yung 9mm na may naka-insert pa po na magazine at mayroon pa pong 3 bala na hindi niya po naiputok na.
Ito po, kinandak na po sa kanila ang medical examination, and at 11, they were properly turned over to the CSWD of Tacloban City. Ito po ay, since they are considered as very dangerous, ay kasama po rin ang pulis natin doon sa opisina po ng CSWDO. Ito po ang mga actions taken natin. So we conducted crime scene processing, at ito pong mga CICLs natin ay nag-undergo na rin ng and we have already the result. They are both positive for gunpowder nitrates. So ibig sabihin po sila ay nagpaputok po pareho. Yun nga po, yung resulta ng ating firearms record verification ay lumabas nga yung isang 9mm ay naka-issue po sa ating isang police, at yun nga pong 38 ay sa isang security agency. Alinsunod po sa direktiba ng ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., as well as ang ating pong SILG Secretary John Vic Rimulya, agad pong ipinag-utos ng ating Chief PNP. Unang-una po ang comprehensive review ng lahat po ng ito. Existing security protocols para po sa na prevailing sa ating pong mga eskwelahan. Ito pong access control and entry procedures. We are recommending na yung pong mga schools na malalaki, na marami pong ingress at egress, ay ilimit na lang po sa isa o dalawa para po mas ma-monitor natin ang mga pumapasok. Also, yung anti-bullying policies, sinasabi po na puro sa papel lamang. By the way, sinabi po nila, yung pong this is connected with bullying is their kanila pong claim yan, hindi po namin confirm pa yan. Sinasabi po nila, yung isa daw po ay pinagtatawanan yung haircut niya. The other one ay siguro dahil maliit siya. Pero unconfirmed po ito. Sa kanila lang po nanggaling ito. Also, papalakasin po natin yung coordination mechanism between the law enforcement, the barangays, as well as the schools po natin. And isa pa po ay yung we are planning to conduct simulation exercises kagaya po ng earthquake drills natin, na kung saan ay matuturuan po ang ating mga estudyante at ating mga guro at lahat po kung paano po mag-react o ano po ang gagawin in crisis situations, to include active shooter situations. Okay. Katanungan mula sa MPC. Unang tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Sir, good afternoon. Ang Yes, sir. pangunahing tanong po siguro sa isip ng nakararami sa atin ay kung paanong napunta sa dalawang menor de edad ang mga firearms. Ito po sir ang ating masusipang iniimbestigahan. Kagaya nga po ng sinabi ko, yung pong ating policewoman, yung po sa 9mm, ay voluntarily subjected herself to the investigation kung paano po ito nakuha. Ongoing pa po ang alam natin na pagkakaalaman natin kung paano po napunta sa kamay ng kanyang pamangkin po. And as to the 38 revolver na pag-aari ng security agency, may connection ho ba yung bata sa Yes sir, security agency? we're still tracing kung kanino pong gwardiya naka-issue itong firearm na ito at ano po ang connection niya dun sa isa pa po nating CICL. Sir, may umiikot po sa social media supposed screenshots of conversations between the two CICLs. Nakumpirma na ho ba natin ang authenticity ng conversation na to? And what can you tell us about the contents of such conversation for us to conclude na ito po'y pinagplanuhan ng dalawa? Ito pong mga content na ito we're still verifying, and we will provide you with the complete details upon full verification po. Hindi pa po natin makapag-comment dito dahil hindi pa nga po natin fully verified. We can only say na doon po sa initial na investigation natin, lalo na po itong si CICL alias Nash, ay heavily influenced po ng online content. Meron po kaming nakita na ano niya, aside from his own post na mga violent videos,
meron pa pong tinitignan tayo na iba pa pong grupo or mga kinakasalihan niya kung saan na pwedeng nag-udyok sa kanya para gawin po ito. So, sir, are we confirming the authenticity of the conversation pero inaaral lang natin or not yet? Not yet, sir. Not yet. We cannot confirm yet that it's authentic. Okay. Sir, last na lang from my end. Meron hong sinasabi din na yung suot na t-shirt nung the younger one, yung KM-FDM, yun din daw ang suot ng ilang mga na-involved na rin sa mga previous shootings in the United States, in particular yung KM-FDM. What do we know about this? Meron hubang koneksyon itong mga batang ito sa isang bigger group, perhaps outside of the country na nambuyo sa kanila? Or perhaps they were brainwashed or to do these things? Yes, sir. Nakita rin po natin yan. Kasama po ito sa ina-analyze ng ating mga investigador. At kagaya nga po ng sinabi ko kanina, we saw some indications na meron pong ibang grupo na pwedeng nag-udyok o nagtulak na kinakasalihan niya para po gawin niya itong bagay na ito. We will provide you with all the details po upon completing po yung ating investigation regarding. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Tina Marali at The Manila Times. Good afternoon, sir. Sir, in light of what happened, will there be more police visibility within schools, not just in Tacloban, but around the country? And ano po ang coordination na ginagawa ng PNP with DepEd and other pertinent agencies? Yes, ma'am. Even before Tacloban incident po, nakita niyo po dito 2 minutes nakapunta po ang ating police. Pinag-utos na po ng ating Chief PNP ang mas intensified na patrolling at pag-deploy sa ating pong mga eskwelahan kaya po malapit yung ano doon. But the bat does not work, di po ba? Hindi talaga natin kaya po lagyan ng lahat ng schools. There are more than 40,000 public schools and around 6,000 private schools po all over the country. So that makes it around a little less than 50,000. Kahit po lagyan natin tigi-isa lang ay wala na pong magagawa ang ating ano. So what we are doing is strategic deployment po. Yung when and where we are most needed. Ito po ay lalong pinaigting natin yung pagbabantay po ng ating mga ano. Kaya nga po kasama dito ay humihingi kami ng tulong at ng suporta ng local community po, the LGU, lalong-lalo na po ng barangay. Makakatulong po yung mga tinatawag nating force multipliers, yung mga barangay tanod po, para po mas mabantayan at mas magawa nating mas maayos ang kalagayan ng ating mga paaralan po. Sir, follow-up lang po. The President yesterday ordered a thorough investigation on the incident. May timeline po ba ang PNP on when you would conclude the probe? Generally, hindi po tayo nagbibigyan ng timeline dahil it will take as long as it takes, di ba, para po mas complete. Pero what we can promise you is tuloy-tuloy po at mabilis po nating iimbestigahan ito with urgency, lalo na po ay meron pong direktiba ang ating mahal na Pangulo po. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Junel Maribojoc, UNTV. Sir, magandang hapon. May sinabi po kayo na meron silang sinalihan na group na posibleng nag-udyok. Ito po ba yung online games na kanilang sinasabing suspected na parang kinahumalingan ng isang alleged shooter? That's possible, sir, but I cannot comment, and of course, lalo na po to name yung mga games or ano na ito, na para po to not unduly prejudice yung pong public opinion against this ano. Baka po magkamali tayo sa mga games or mga ano na to. But suffice it to say, early indications po nagsasabi na heavily influenced nga po yung actions nila by online content. So, online community. Ganun po. Possibly po, possibly. Okay, thank you. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Colonel Gong, magandang hapon po. Yes, sir. Colonel, ano pong disposition natin doon sa mga dalawang CICL? Since sila ay minors, hindi naman natin sila pwedeng ikulong kasi meron tayong batas na hindi sila pwedeng ikulong. Afterwards ba ng mga proseso na pinagdaraanan nila, makakauwi ba sila sa bahay nila? No po. Malinaw naman po sa batas natin. Yung una po, yung 15 years old. So, pag 15 years old and one day ay considered as above 15 na po. So, siya po ay mag-undergo at most probably makikita po ng DSW that he acted with discernment.
At siya po ay will undergo regular trial, formal trial, but of course, while observing yung child protection po natin, protocols. Yung isa naman po ay mandatorily na mako-commit po sa child protection facility ng DSWD. Hindi po natin sila anuhin since the nature of their offense is grave. Colonel, if you have the records, kung meron man, ilan po ba yung nasa record nyo na mga minors na na-involve sa crimes? I do not have it with me right now. We will provide you with all the details po yung sa time frame that you are asking for. And as far as the Philippine National Police is concerned, merong isang senador na nagbumungkahi na pababain yung edad na papanagutin yung mga batang na-involved sa krimen. Is the PNP in favor of this amendment? The PNP is supporting the lowering the age of criminal responsibility po. Age what, Colonel? We are thinking 12 years old po. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Harley Valbuena, IBC 13. Hi sir, good afternoon. Sir, lumabas nga po sa initial investigation ng Police Regional Office 8 na possibly planado yung shooting since May pa. So does that weaken their claim na bullying yung reason ng pamamaril? Kasi kung sinasabi na na-bully dahil sa haircut, it seems impossible na May pa lang, ganun na yung haircut niya. At the same time, I think yung May po ay summer vacation pa. We cannot make any conclusions regarding that po. But yung as to whether it's planned, all indications point to the fact na na-plan po talaga. Yung kagaya nga po nun na, yung araw na lang po na mismo, nung June 22, ay maaga po silang pumunta. So siguro lalo nilang pinalish yung plan nila dun sa loob po ng comfort room. Talagang hindi po heat of the moment to. Hindi po yung papasok sila ay nagpaputok na. So nag-usap pa po sila sa CR more than an hour bago po nila ginawa itong krimen na ito. Sunod na tanong mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Sir, good afternoon. Na-profile niyo na po ba yung family ng mga bata? Kamusta po kaya yung upbringing nila, yung environment nila sa bahay? Sir, anything you can tell us? Kasama po ito ma'am sa titignan natin, but of course yung initial nga ay yung pamangkin po ng isang policewoman yung isa. So at an early age he was taught yung supposedly ito po ay para maturuan siya ng responsible gun ownership, but sad to say naging kabaliktaran. Siya po ang naging ng krimen na ito. Yung pananagutan po kaya ng parents ng mga bata, sir? All of this will be taken into consideration po during the investigation. Sunod na tanong mula kay Christian Bascones, PRTV. Maricel Halili, TV5. Hi, good afternoon, sir. Sir, going back po dun sa Juvenile Justice Welfare Act, why does the Philippine National Police support the lowering of age to 12 from the current 15? Hindi naman po linggid sa kaalaman nyo siguro ma'am na medyo nagkakaproblema na po tayo. As a matter of fact, we studied yung data, yung statistics po natin, medyo tumataas po yung nai-involve na mga CICL, yung mga children in conflict with the law. Kaya po sa amin ay titignan rin po naman kung may acted with discernment, di ba? Hindi mo naman kumbaga arbitrarily na kasama na kagad sila. Titignan pa rin naman po kung alam naman po nila ang kanilang ginagawa. And base po dito sa data na sinasabi ninyo, ano po yung pinakabata na na-involve doon sa mga crime cases? I cannot tell you with certainty right now, but as young, we have as young as 9, mga ganun po na although not that serious na mga krimen po. And last na lang po, quick clarification lang. Yun pong sinasabi ninyo kanina na ang kinoconsider possibly baka online community yung may malaking influence dun sa dalawang minors sa Tacloban. Does it mean na sineset aside na po natin yung angulo na bullying or do we still consider other angles? Ilang angulo po yung tinitingnan natin? I don't think that it's mutually exclusive po. They could have been bullied and then it further strengthened yung influence po ng online content sa kanila. Thank you, sir. Sunod na tanong mula kay Eileen Taliping, Abante.
Sir, good afternoon. Bukod dun sa possible dismissal ng policewoman, meron ba rin siyang criminal liability dun sa nangyaring? Yes po. Meron po na pagkakulong dito. Of course, doon sa administrative po niya, very possibly, she can be dismissed for malversation dahil sa infidelity po in the possession po ng kanyang firearm at may criminal liable din po siya sa pagkawala ng lumalabas po parang nawala niya yung baril eh. And of course, civil liabilities. That's not exempt her from civil liability. Thank you, sir. Last question mula kay Mads Moratillo, Net 25. Hi, sir. Sir, clear ko lang yung binanggit mo kanina na grupo na sinalihan nila. Ano ba yun, sir? Parang mga local gang doon sa area? Wala po kung ano yung physical na group. It could be possible po yung group po sa online. Yes, ma'am. So more on online community. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you po. Habol na tanong mula kay Alvin Baltasar. Colonel, ihabol ko na lang. Nung nakausap ba yung dalawang involved doon sa crime, nakitaan ba sila ng remorse? Mahirap po mag-conclude regarding their state of mind. Pero siguro lahat-lahat naman po tayo nakita natin yung pictures. I don't think that there's any remorse on their part. Pero yun nga po, hindi po natin mababasa yung kanilang kaisipan at kanilang kalooban. Salamat po, Colonel. Isa pa pong pahabol na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA 7. Sir, yung bilang po ng mga basyo at yung mga hindi pa pumutok na bala, ibig sabihin nakapag-reload pa ho yung dalawang gunman, ano? Yung isa nga po ay nakapagpaputok lang sir ng isang beses. Kaya yung una po nating nakuha or na place into custody, nakuha po sa kanya yung 38, meron pa pong 5 hindi pa na ipapaputok. So alam po natin 6 ang laman, isa lang po ang napaputok niya. Yung isa po nakapag-change magazine pa. Yung pong alias Nash, yung mas bata po. So nakapag-change magazine perhaps more than once. Kasi ho, sa dami ho ng tinamaan, unless 1:1 yung tama ho niya, no? Pero kung 1:1 ang tama niya, it means nakapag-reload siya more than once. Possibly po, but we were only able to recover 2 magazines. Isa po dun sa site, tapos isa po na nakasaksak pa sa kanya sa 9mm kung saan itinapon niya po doon. Nakita niyo po kung saan siya na-apprehend or nakuha ng ating mga mamamayan. So does it add up? Yung mga bilang ng bala, bilang ng mga basyo, at bilang ng mga tinamaan? Yes po, as I've said sir earlier, at least nakapagpuputok po silang at least 34. Thank you. Okay, wala nang tanong mula sa Malacanang Press. May isang pahabol pa daw po, sorry, mula kay Tuesday New. Sorry, ma'am. DCWB. Sir, natumbok, dito sir, Yes, ma'am. natumbok nyo na ba sir kung paano na ipasok doon sa loob ng eskwelahan yung baril at 2 magazines pa at saka yung isa pang revolver? Hindi ba sila dumaan doon sa pagkapkap ng mga security, doon sa gate? Paano sila nakapasok ng may bit-bit na armas? Kasama po ito sa pinag-aaralan natin at tinitignan natin sa investigasyon, and it will also be included po sa recommendations natin sa DepEd kung paano po natin ginagawa. Kagaya po ng sinabi ko kanina, yung security protocols, existing security protocols po, medyo obvious po na siguro may konting pagkukulang sa ating security protocols na existing. Paano po natin mas mapapalakas ang seguridad po sa ating mga paaralan? And will this incident, sir, warrant na kailangan na rin sigurong magkaroon ng adjustments or retraining sa mga security agencies para hindi na maulit yung ganito? Isa po yan sa titignan natin, madam. At of course, in coordination with the DepEd, kung paano po ang relationship natin as to the provision of security po from the Philippine National Police. Okay, thank you, sir. Okay, maraming salamat Malacanang Press Corps. Maraming salamat Colonel Allen Reyco. Balik sa iyo, Yusek Claire. Karagdagan tanong lang, sir. Yes, ma'am. Sir, age sila, ang edad nila 14 and 15. Yes, ma'am. Pareho silang estudyante. Opo, ma'am. Okay. So, alam ba nila, batid ba nila na wala silang magiging criminal liability?
Yun po ang tinitignan natin, ma'am. Yun nga ang kasi nasa tamang pag-iisip po sa initial evaluation natin sa kanila, ma'am. So most probably iniisip po nila that they will escape, they will be exempted from criminal liability, ma'am. But nagkamali yung isa dahil above 15 na siya, pwede na po siyang i-try as dahil above 15 years old na po siya, tapos may Pero below 16 siya, sir. Yes, ma'am. Yun, ni-review na rin po natin, ma'am, na 15 years upon your birthday at nag-one day na, ma'am, Ay. considered po na above 15. Yun din po ang pinag-ano namin kanina. So yun yung legal opinion Yes, ma'am. na binibigay. Yes, So tingin nyo, sir, because madalas naman na pag-uusapan na kapag ka 15 and below ay hindi nakukulong. So most probably, pwedeng yun ang nasa isip nila. Kaya ganun, sabi nyo nga parang walang remorse feelings eh. Pwedeng kayang ganun yung isip na hindi naman ako makukulong eh. Tama po, ma'am. Kaya nga po ang Philippine National Police, ma'am, ang Philippine National Police po ay in support of lowering yung ating pong threshold ng criminal responsibility po dun sa age po, ma'am. Isa pa po, sir. Katulad halimbawa, di ba nakapasok na sila sa school? So kahit may mga pulis tayo sa labas, wala nang jurisdiction yung pulis pag nasa school na yung mga bata. Yes, ma'am. Di ba alam po natin ang mga paaralan ay zones of peace. Hindi po pwedeng basta pumasok ang ating kapulisan except for exigency situations. Kunyari, kagaya po nito na mayroon ng nagpapaputok, mayroon ng violent attack, tsaka po kami papasok. We have to ask permission po from the school authorities dahil hindi nga naman po magandang tignan na mayroong paikot-ikot po na pulis sa loob ng school na may armas. Pero ito nga po, ma'am, kaya isasama po natin sa pagre-review yung security protocols kung ano po ang pwede maging adjustments dito since nangyari na nga po ito, ma'am. So pag ganun, sir, di ba, ito karaniwan to. Kapag ka ikaw ay estudyante, normally hindi ka naman kinakapkapan ng security guard eh. Opo, ma'am. Yun nga po talaga. Pag nakita lang yung ID mo, papapasukin ka na lang eh. Actually, di ba yung pong no ID, no entry lang naman po ang ano ng gwardiya natin. So, siguro ito nga po with the recent events, we have to adjust po. At yung ano po kasi dito, ma'am, yung practicality, yung mga school, yung mga paaralan na mayroon pong thousands of students, how long will it take for them na kapan po natin lahat? Yung po ito yung mga considerations that we will be taking. Pero sir, buti naka-respondi po agad ang PNP sa loob ng 2 minuto. Yes, ma'am. Alinsunod nga sa kautusan ng ating mahal na Pangulo, ma'am, ay agad na pinag-utos rin ng ating Chief PNP ang mas agarang pagbabantay, lalo na nga po nung nangyari na yung sa Cavite po. So, fortunately po dito sa event na ito, at we cannot say naman na fortunate po talaga dahil po Pero at may least nasawi, nakahanda. pero po nakahanda at nakapunta po. At we're thinking na yung mga hindi po naiputok ay baka dahil dumating na po yung ating kapulisan na baka may iba pa pong tinamaan. Dahil meron pa po silang bala at kayang Ma'am, meron mag-reload pa. eh. Yes, ma'am. Baka meron pa pong magazine na extra na hindi po natin nakikita. Maraming salamat po, Colonel Allen Ray ko sa inyong pagpapaliwanag sa nangyaring insidente. Maraming salamat po. Thank you po, ma'am. Thank you po.